Samantala, unauthorized shipments ng agricultural products sa Port of Manila at mga naibalik na balikbayan boxes sa mga pamilya ng OFW at yung pag-uusapan kasama si Attorney Vincent Philip Marunilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am, at good afternoon po sa lahat ng nanonood at hikinig sa program. Sir, tungkol po sa operasyon at pagharang ng asukal, maaari niyo bang ipaliwanag kung paano ninyo natuklasan ang dalawang shipment ng asukal na to na na-intercept sa Port of Manila? Ito po ay mga diniklara naman po no, na mga asukal talaga, na mga importer. Yun nga lang po, sa kanilang pagdideklara at sa pagpaparating po ng gantong klaseng produkto, ang requirement po ay dapat merong permiso galing sa Sugar Regulatory Administration. Nagkataon po na nung ito ay dumating dito sa ating bansa, wala pong maipresenta na kaukulang permit galing sa Sugar Regulatory Administration po itong mga shipment ng asukal na to. No? At ang resulta po niyan ay sinis po ng Bureau of Customs. So sir, ano po yung mga nilabag ng nasabing shipment sa kabila ng pagiging rehistrado naman sa Sugar Regulatory Administration nung consignee? Ang paglabag po niyan ay ang mga regulasyon galing sa Sugar Regulatory Administration at department orders galing sa Department of Agriculture, no, requiring permits for importation of sugar. Violation din po yan ng illegal importation sa ilalim po ng Customs Modernization and Tariff Act. At meron pa pong ibang mga violations sa mga general o statute. Sir, pwede niyo bang ipaliwanag kung ano itong lack of import allocation and clearance at bakit ito itinuturing na violation? Ang asukal po kasi, no, dahil meron tayong industriya ng mga nagsasaka ng asukal, pinoproteksyonan po natin yan sa pamamagitan ng pagkontrol sa volume ng asukal na pumapasok sa ating bansa. Ang control mechanism po natin dito, itong SRA na tinatawag nating Sugar Allocation Permit. No? Itong Sugar Allocation po na to, nagbibigay ng permiso sa isang importer o isang negosyante na mag-angkat ng asukal na sa isang specific na amount or volume lamang. Kapag wala po nito, hindi po maaaring mag-angkat ang isang importer, even if rehistrado siya sa SRA. Kailangan pa rin po ng permiso para po specific yung kanyang volume at yung detalye po ng kanyang pagpaparating. Pag wala po nito, illegal po ang pagpaparating ng asukal. At yun po ang wala itong mga shipments na to. Okay sir, tungkol naman po dun sa shipment na iniwan sa bodega, pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano itong degree of abandonment at paano ito inaksyonan ng BOC? Ito po yung mga balikbayan boxes natin, ma'am. No? Ang nangyari ho kasi, nagkaroon ho ng mga panloloko, no, na isinagawa sa ating mga balikbayang, sa ating mga OFWs, no, at mga balikbayan, no, na nagpapadala po ng mga gamit nila sa kanilang mga kamag-anak dito sa ating bansa. May mga consolidator po sa ibang bansa na nagre-representa na kaya nilang makapagparating dito sa ating bansa ng mga shipments nila, yung mga balikbayan box sila sa medyo mas murang halaga. No? At pagdating ho dito, hindi na ho pinoproseso at inaabandon na. Bagkus, ang nangyayari po, napoporfit po no, itong mga balikbayan boxes, hindi na po nakukuha nung mga may-ari niyang OFW kasi pinababayaan na po nung consolidator dito kasi wala naman po talaga silang usapan ng consolidator doon o kaya naman po may sabuatan na nangyayari para hindi na iproseso at lokohin lamang, kunin lamang yung pera ng ating mga kabayang OFWs. Ngayon, para masolusyunan po yung unang aspeto, no, na ma-deliver itong mga balikbayan boxes sa mga walang kamalay nating OFWs na nagtiwala lamang sa mga maling tao, ang ginawa po ng Bureau of Customs ay pinroseso ang abandonment proceedings. Dinonate po namin sa Department of Migrant Workers para po maipamigay ito sa mga may-ari na mga kababayan nating OFWs. Consistent po sa kautusan ng ating mahal na Pangulo na alagaan ang at protektahan ang interest ng ating mga kababayang overseas Filipino workers. Mabuti naman kung gano'n, ano? Kasi syempre may mga ilan dyan, baka wala na silang pag-asa na makuha pa, pero at least after maghintay, napunta rin o tanggap din ng pamilya ng mga OFW itong mga bagay na to. Samantala, sir, ano po yung naging papel naman ng Bureau of Customs mula sa umpisa hanggang sa matagumpay na pag-turnover nito mga balikbayan boxes na ito? Ma'am, kami po yung nag-inspect nito. Kami rin po yung gumawa ng paraan para po ma-waive yung mga charges, no? Kumbaga, in a legal way, mayroon ho kasi mga, hindi lang ho yan buwis
sa bansa natin ang kinakailangan bayaran. Meron hong mga port and private charges yan. So kami po yung gumawa ng scheme para po maiwasan na magkaroon pa ng additional burden yung ating mga OFWs na nagbayad naman dati na at kailangan pa maulit na mabigyan ng mga charges dahil lang dito sa panlolokong ginawa sa kanila. Pagkatapos po, kami na rin po yung nakipag-coordinate sa DMW para po ma-donate sa kanila at to the support po ng Deconsolidators Association of the Philippines, nilink po namin sila sa DMW para po yung mga nasa malalayong lugar, hindi na po nila kailangan pumunta dito sa mga warehouses ng DMW at i-deliver na lang po ng mga kaibigan nating taga-DDCAP, sasabay dun sa kanilang mga deliveries, yung mga balikbayan boxes dun sa lugar kung nasaan yung mga kababayan nating o yung pamilya ng ating mga kababayang OFW na nasa malalayong lugar. Sir, may ginagawa po bang BOC para habulin ang mga may pananagutan dito sa mga freight forwarders na nagpabaya o nag-abandona sa mga shipment na ito? May mga panukalang hakbang po ba para hindi na maulit yung ganitong insidente? Nag-file po kami ng mga kaso at ngayon po nakikipagtulungan kami sa ating kongreso sa pangunguna po ng chairman ng Committee on Overseas Workers, si Congressman Jude Asidre, at pati na rin po ng OFW Party List Congresswoman si Congresswoman Marisa Delmar. Sila po ay may panukala ngayon na gumawa ng batas para masigpitan ang pananagutan ng mga taong nanloloko sa ating mga OFWs. At nagpapasalamat po kami sa dalawa nating kinatawan na yan sa pagtulong po at sa pag-intindi sa interes ng ating mga OFW. So once po na ma-finalize yung mga proposals na aming ibibigay sa kanila, magpapalangkas po ng batas ang ating mga magigiting na mambabatas na yan. At hopefully po, once a law is passed, mas stringent na po yung measures at mas malaki yung kaparusahan para po hindi na po maulit ang mga ganitong insidente panloloko sa ating mga OFWs. Okay, sir, balikan ko lang po itong mga illegal shipments. Bukod sa asukal, isa rin pong container van na idineklara bilang fabric ang natuklasang may laman ng mga peking sigarilyo. Ano po yung naging basehan ninyo para siyasatin ito? Unang-una ho, meron kaming intelligence gathering. Nakakuha po kami ng reliable intelligence information tungkol dyan. At ayun nga po, idinaan ho namin sa mga inspection process namin. At napatunayan naman po na tama yung aming intel report na talagang ito ay minisdeclare bilang fabrics pero totoong laman po ay mga sigarilyo po. So sir, ano pong masasabi ninyo sa lawak naman ng epekto ng ganitong uri ng smuggling sa ating bansa, lalo na sa ekonomiya at syempre sa kalusugan ng ating mga kababayan? Sa ekonomiya po, malaki kasi malaking industriya din po sa atin yan. Alam naman po natin na itinaas lang natin ang buwis sa sigarilyo. So napakalaki po din ng buwis na nakokolekta natin yan. At pag sinasmuggle po yan, hindi natin nakokolekta. Yung buwis na po yun ay napupunta sa ating healthcare programs. So it's beneficial to our healthcare programs as well. At ang pinakamahalaga ho niyan, hindi ho natetest or nare-regulate itong mga produktong to. At maaaring nagko-contain sila ng mga health hazards. Hindi ho normal na sigarilyong pagpamanufacture ang maaaring dinaanan nito at meron po mga chemical na ginamit at na talagang mas makakasira sa kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya mahigpit din po ang pagbabantay namin sa ganitong produkto. Okay sir, paano naman po nakatulong ang pakikipag-ugnayan BOC sa ibang ahensya tulad ng DA, SRA, PIDEA at Chamber of Customs Brokers sa tagumpay ng mga operasyon ng ito? Malaki po, sabi nga ng ating Pangulo, upang makabangon tayo, kailangan sama-sama po tayo. At yan naman po ang ehemplo nais naming isagawa dito sa Bureau of Customs. So, hindi ho namin sinusolo ang mga programang ipinatutupad namin. Ino-open po namin to sa ating mga kaibigan government agencies na may interest din po sa mga produktong dumarating dito sa atin. At kami po ay nakikipag-ugnayan sa kanila ng aktibo para po makakuha ng relevant information, makuha ang kanilang mga expertise para po maagapan natin na lumaki yung mga problema ng mga smuggling sa iba't ibang items at umpisa pa lang ay mahuli na natin sa mga ito. Okay sir, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Good luck po sa mga susunod pa ninyong operasyon. Maraming salamat po, ma'am.